show idea po natin ngayon mga katipid tips ay gagawa po tayo ng kamote Q na pang negosyo. So papaano nga po ba magluto ng kamote Q na hindi nadudurog yung kamote? Papaano pakakapitin yung asukal sa kamote? Yung hindi basta natutunaw kapag lumamig na yung pinakang asukal, hindi hihiwalay sa kamote po natin. And then crunchy po yung labas ng ating pong kamote Q. So step by step po natin itong gagawin, kaya panoorin nyo po hanggang dulo dahil nandun po yung pinakang costing natin. Magkano nga po ba ang magiging bentahan po nito ngayong year 2025? So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Ang una po natin gagawin ay balatan po muna natin yung ating mga kamote. Sa paggagawa po ng kamote Q, pumipili po talaga ako ng malaki, merong katamtaman ang laki, at merong mas maliit. Para kapag inassemble natin sa stick, malaki hanggang papunta sa maliit. So babalatan ko lamang po ito saglit. Ito pong 3 piraso na ito ay tumitimbang po ng 1 kilo. Kasi malalaki po yung pinili po natin. Pagkabalat, gagayatin po natin. Hindi naman kailangan na sobrang nipis. Kasi mahirapan po tayo magtusok sa stick po natin. Kumbaga, tama lang yung pinakang kapal. Pagkatapos, gagamit lang tayo ng isang planggana and then ibababad po natin. Para hindi po mangitim at bukod po doon, kapag binababad po natin sa tubig, hindi po ganong sumisip-sip po ng mantika yung kamote po natin. Yung kamay ko ang nangitim. Okay, so ready na po tayong magluto. Siyempre, ang uunahin po natin ay magpainit po muna tayo ng ating mantika. Okay, so medyo tumaas ulit ngayon ang mantika. So itong 1.5 nabili ko ng 125. So last time nabili ko ito ng 100 pesos. So naglagay po tayo ng kalahati. So, iintayin lamang po natin yung uminit. So, habang iniintay po natin uminit yan, dapat naka-ready na po yung paglalagyan po natin. So, yung dahon po ng ating saging para mas tumagal yung shelf life, pwede natin pong ilagay sa atin pong ref. And then, yung stick na gagamitin po natin, ito po ay hinugasan ko na. And then, 20 pesos lamang po ang bili ko dito at 60 pieces na po yun. So, malalaman natin niyang mainit na pag nilagay yung stick, bumubula na. Ibig sabihin, mainit na po yun. So, pwede na po natin ilagay yung ating pong mga kamote. So, hahalu-haluin lamang po natin ito. So, iintayin po natin ito na mag-yellow yung ating pong kamote. So, mabilis lamang naman po ito. So, ayan. So, nag-yellow na siya lahat. So, senyales na po ito na pwede na tayo maglagay ng sugar. Dito naman, pwede man tayo magpahabol ng sugar. So, depende sa dami na gusto natin kung gaano kadami yung nakadikit po sa kamote Q po natin. Hahalu-haluin lamang po natin yan hanggang sa maluto yung asukal at kumapit po dun sa kamote po natin. Okay, so yung pinakang apoy po natin, medyo malakas. Para mabilis mag-melt yung ating pinakang asukal. So, nang sa ganon, hindi po madudurog yung kamote po natin. Okay, so yun din po yung pinakang mahalagang tips din dito sa pagluluto po ng ating kamote Q. So, magandang gawin yung business to mga katipid tips. Lalo na kung matututunan ng magiging customer po natin na tuwing hapon ay meron po silang mabibili na mainit na merienda. Kung nakapalo po kayo dito po sa ating YouTube channel, so dito po ako nag-umpisa sa paggagawa ng turon, ng kamote Q, banana Q. Abangan nyo doon sa susunod nating upload kasi pwede natin itong dagdagan. Para hindi kamote Q lang po yung tinda po natin. Hindi ko na lang po pinagsama-sama kasi para hindi lang po ganun kahaba yung video po natin. Para hindi naman po kayo mainip. Diba? So, 10 minutes, ito na po yung hitsura niya. Nakakapit na po sa ating kamote at medyo brown na. Pero, hindi pa po ito luto. So, halimbawa, ganan. Hinango po natin yan. Kapag lumamig, magme-melt po yung pinakang asukal niyan. Kumbaga, hihiwalay yung asukal sa ating pong kamote. Ibig sabihin po nun, hilaw po yung pagkakaluto ng ating pong asukal. Kaya, tuloy pa rin po tayo sa halo. So, halimbawa, yung ganang sobrang init na ng mantika, pwede na naman po natin hinahinaan yung pinakang apoy po natin. Kasi melt na din po yung asukal natin. Okay, so okay na po ito. Balot na po doon sa ating kamote. At
hihinaan na po natin yung pinakang apoy po natin dito para hindi po masunog. Diretso na po ito sa stick. Tutusukin na po natin. Susundan po natin ng katamtaman yung laki. Okay, so kung hindi may iwasan na mahahati yung ating kamote, so pagdating naman dito sa stick, pwede naman po ulit natin yung pag-partnerin. So kung halimbawa walang kapartner na malaki, pwede naman natin yung gawing 4 na piraso. Yung pinakang dulo natin ay maliit. Ang ganda ng pagkakaluto ng ating kamote Q. Kumbaga kahit panggigil na yung ating panipet, hindi pa rin nadudurog. Maganda yung pagkakaluto po nito. So saktong 20 minutes. Ayan, pakinig nyo ba yung timer ko? So 20 minutes is nagtutusok na po tayo. Natin, huwag po natin pagdidikit-dikitin para hindi po siya magdikit-dikit kasi habang mainit pa siya, magdidikit-dikit. So, kapag medyo malamig na, yung hindi na siya didikit, so pwede na natin itong pagpatong-patungin. So, ang ganda ng pagkakaluto nito mga katipid tips, di ba? So, sakto yung pagkakaluto, hindi nadudurog, hindi natatanggal doon sa pinakang stick po natin. Basta sundan nyo lamang po yung procedure ng ating pagluluto, so maganda po ang kalalabasan ng inyo pong kamote Q. Pakinig nyo ba ang lutong? Malamig na yan, pero hindi pa humuhulas yung atin pong asukal. Diba? Ganda. Diba? So, tamang-tama yung pagkakaluto ng atin pong asukal. Crunchy outside, mayabo naman po yung pinakang loob. So, perfect yung pagkakaluto. Ngayon, Ate Tipid Tips, gusto ko po siyang gawing extra income. Magkano po ba ang magiging puhunan po diyan? So, ngayon, mag-costing na po tayo. Parang sarap na magkape. Bilisan na po natin yung ating pong costing. So, ngayon, yung pinakang costing po natin ha, magko-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba po tayo ng lugar. Sa bawat lugar po natin, merong murang kamote, meron din naman pong mahal. So, dito po sa 1 kilo ng kamote, nabili ko po ito ng 60 pesos per kilo. Pero ito dati, nung binibusiness po namin, bundle-bundle kung bumili po kami. Isang bundle, meron pong 10 kilo. So, may idea na po kayo kung paano pa po natin mapapamura yung pinakang punan po natin. Ngayon, yung pinakang asukal po natin, so 21 pesos po yun. Sa oil po natin, sabihin na lamang po natin na 15 pesos. Kasi alam nyo po ba, yung atin pong oil is madami pa pong natira. Parang hindi nga po halos nabawasan. Meron pa po tayong sugar. Ayan, tignan nyo naman, pinataas pa nung anak ko yung asukal. So ito pwede pa po natin magamit at gagamitin po natin yan sa next video. Kaya ang total po ng ingredients natin ay 96 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. So, yung stick na ginamit po natin, sabihin na po natin na 3 pesos kasi 7 pieces lang naman po yung nagamit po natin. Kung gagamit tayo ng dahon, and then kung ite-take out, ipa-plastic po natin itong piraso, so sabihin na po natin na 7 pesos. Plus na din po tayo ng ating pong gas at saka labor nung niluto po natin. So, saglit lang naman po nating niluto. So, sabihin na po natin na 20 pesos. Kaya ang total po lahat ng puhunan ay 126 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 7 pieces na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun, 18 pesos po yung pinakang puhunan po natin kada isang kamote. So, ito pwede nating ibenta ng 25, 28 to 30 pesos. Ako, tutuusin ko sa 25 pesos sa mabilisan. So, kapag minus yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 7 pesos po kada isang stick. Ngayon, kapag itinimes po natin yon sa 7 pieces na nagawa po natin kamote Q, so tutubo po tayo ng 49 pesos po kada isang kilo. So, halimbawa, yung isang bag na sinasabi ko na 10 kilo, kung mapapaubos po natin yun sa isang araw, so estimate, posible po tayong tumubo ng 500 pesos. Okay, so, basta sinamahan po natin ng sipag at diskarte. So, hindi po imposible na ilang kilo po yung mapaubos po natin. So, sana, bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo na pwede po natin itinda kahit sa harap lang po ng ating bahay. So, kita-kits na naman po ulit sa next video po natin. Bye-bye!